Okay. So, topic natin, order block, OB, breaker block, BB, mitigation block, MB. So, first, identify muna natin yung order block. So, paborito kong hanapan ng order block, 4 hours, saka 15 minutes. So far, hindi pa siya dinidisrespect. Lagi siyang nire-respect pag sa 4 hours. So, how do we identify order block? So, yung last opposing candle, bago nagkaroon ng push, and then upon pushing, nag-create siya ng fair value gap. Kaya inuna ko yung FBG para mas madali mo siyang ma-identify. Kasi pag, okay, example, so most of the order block, matatagpuan mo siya sa base. Pag sinabing base, kung saan nagkaroon ng consolidation before pushing. So, halimbawa, 15 minutes time frame tayo muna. When I say consolidation, yung hindi siya nagkaroon ng trend, nag-post siya, nag-up and down lang siya. So, example ito, no? So, sa base, yan yung base niya ng 15 minutes time frame. So, meron siyang up and down, na ganyan-ganyan lang siya. Tapos, nagkaroon na ng push. Tama? So, hahanapin mo ngayon, just before that push, yung last opposing candle at nagkaroon ng fair value gap. So, dito, makita mo? Yung last opposing candle, nagkaroon ng push paakyat. Ito yon. Okay, tanggalin ko muna yung orange na yan. Yung binilugan ko na yan. Yan. Bakit yan? Kasi, yan yung kasama pa sa base. Kumbaga, nasa base pa din yan eh. Kaya lang, right after na makawala siya sa base, siya yung huling-huling candle na hindi na binalikan pa. Hindi pa siya na take out. Tama? Ayan o. Yan. The rest ng opposing candle dyan na take out na. And yung iba, wala namang fair value gap na na-create. Dito, obviously, kita mo naman mayroong FBG ito. Dalawa pa nga. Tama? So, hahanapin mo lagi yung last opposing candle right after creating a consolidation. Tapos, valid siya na order block kasi nag-create siya ng fair value gap going sa direction kung saan siya pupunta. And, yan yon. So, kung bibase natin siya sa mamarkahan natin siya, ang order block ko color gray para madali kong ma-identify. Yan. So, normally, ginagawa ko, ginaganyan lang ko siya text 15 minute order block. Okay? Anong significance ng order block? So, usually, yan yung hinahanap ng mga traders or ng mga banks o mga institution where they are potentially going to enter a trade. Kasi, once na nakita nila yung order block, lalo na malapit siya sa liquidity pool. Pag sinabing liquidity pool, yun nga, yung maraming consolidation. Nandyan yung nag-enter yung buyer, yung seller, liquidity pool ang tawag doon. Yung maraming fair value gap, maraming resting liquidity. So, kumbaga, it's one of the best zone, kumbaga, kung saan pwedeng mag-enter ng trade. Either we buy or either we sell. So, inaabangan siya ng mga trader. So, ikaw bilang nag-aabang din, potential na pwede siyang i-consider na zone. So, okay na tayo sa order block. So, yan ay bullish order block. Hahanap tayo ng bearish order block. Siyempre, opposing candle siya. So, dito naman, kabaligtaran. Ngayon, since we are
still on the all-time high. So, medyo risky mag-sell. So, normally kapag nag-all-time high, lagi ang puro buy ang hinahanap. Kasi nga, binrake na yung all-time high, so people are still buying. Okay? So, halimbawa, hanap tayo sa history dito ng potential sell na binalikan ng order block. Okay. So, ito yung base. Kita mo? Ito yung consolidation area. Tama? Nag-up and down lang siya dyan. Tapos, nung na-break na yung market structure pababa, nag-create siya ng opposing candle. Ito. Maliit lang siya, pero tatlong candle na mayroong fair value gap. Kita mo? Ito, may fair value gap. Ito rin, fair value gap. So, ibig sabihin, may strong indication na marami nang nag-sell. Tama? Kasi bearish fair value gap yung na-create niya. Therefore, this is an order block. Kita mo? So, ang gagawin natin, hihintayin natin na bumalik dyan, together with other confluences. Pag nakita mong may strong reaction or rejection, we are going for sell. Which is, ayun yung nangyari. So, bumalik ang price, nag-react, then bumagsak. Make sense? May isa pang order block dito na hindi na siya nirespect. Ito, order block din to. Kita mo? Kasi bababa, nagkaroon ng fair value gap. Hindi na siya umabot doon kasi nung binalikan na siya ng price, nag-react na sa fair value gap. Malalaman mo rin yan so saan yung best entry kapag paano malalaman kung i-respect yung order block or hindi na halos aabutin, magre-react na siya agad. Dito, hindi na umabot sa order block. Dito pa lang, sa may fair value gap na to, kita mo to, itong fair value gap na to, nag-react na yung price. Hindi na siya umabot sa order block sa taas, bumaba na siya. Tama? So, sa Fibonacci naman yan malalaman. So, sa mga upcoming session natin yan. Ngayon, ang dinidiscuss lang natin is how do we identify order block. Okay? So, block books, hindi opposing candle siya. Lagi siyang opposing candle. Pero Right after matapos yung consolidation, tapos nag-create na siya ng push, hindi mo hahabulin yung entry. Maghihintay ka na magpo-pull back ang price doon sa order block na yon. So, hanapin mo ngayon saan yung last opposing candle bago nag-create ng push. pero hindi ba siya pwedeng maging part ng kahit opposing siya nagkaroon ng FBG? Basta magkaroon ng FBG, valid na order block yan. Kaya lang, hindi natin ma-sure, hindi natin ma-confirm na aabot pa yung price babalikan hanggat hindi natin na-add yung other confluences pa. May mga other confluences pa tayo. Ano yung last opposing candle na yun? It doesn't need to be part ng FBG. Kahit hindi siya FBG. Pwedeng right after ng candle na yon, yung sumunod na candle, yung sumunod na dalawa, nag-create na ng fair value gap. Oh, okay na yun. Hintayin mo yung matapos yung third candle. Ibig sabihin, meron ka lang valid order block. For example, ito. Dito, ngayon as we speak sa current price, may mga minarkahan na akong potential zones actually. Pero, kung titingnan mo, may maliit na maliit dito, oh. Tama? Order block to kasi
On the way up, nag-create na ng fair value gap. Ito. So, hanapin natin yung last opposing candle right after mag-create ng push. So, ito yon, yung maliit na to. Kita mo? Liit lang siya eh. Ayan o. So, markahan natin siya ng gray as our order block. Copy? So, pag na-identify mo na yung order block, madali na yung breaker block. Alam mo kung bakit? Ang breaker block is an order block na dinisrespect. Kaya siya breaker block. Binrake na order block. Example, eto. Di ba sabi ko sa'yo, this is an order block. Tapos, hindi na siya umabot. Hindi na binalikan yung price, bumagsak na. But then, nung bumalik ang price dyan, which is ngayon na, actually, nag-react pa rin ng konti. Ayan o, nag-react. Bumaba. Potential entry pa rin sana, no? Ilang pips yun nung binalikan. Ito yan, tandaan mo yung gray na to, ha? Yan yung order block na sinabi ko. Ayan o. Ito yun, di ba? Okay, kulayan ko na lang ibang kulay para mas ma-identify mo. Gawin kong color, red. Kasi bullish, bearish siya. Ayan. Nakita mo, nung na-touch, never pa siyang natatouch, di ba? Yung last candle na yan. Never pang natatouch. Pero, nung natouch siya, nag-react na ang price. So, potential trap din. Pero, kung in-scalp mo, pwedeng ilang pips din. 200 plus din. Gets mo? Nung natouch siya, ayan o, tinouch, nag-react, bumagsak. So, kung meron ka ng confirmation dito, halimbawa, ayan, may shooting star, may doji, may bearish engulfing. Kumbaga, maraming signs na babagsak siya. Tama? Dapat, nag-sell ka. Bumagsak siya. So, kung okay ka na sa profit, di ba sabi ko sa'yo, 100 pip. Towards 100 pip, mag-scalp ka. 100 pip yung TP3. Kung naka-hold ka ng couple of position, 200 pip din siya. Correct? Pero, on the way down, nag-react naman siya dito. Anong tawag dito? Ito. Galing siya sa base, di ba? Sabi ko sa'yo, base to. Base to, consolidation, akyat baba. And then, nag-push up. Yung last opposing candle, ito yon. Green naman siya kasi bullish. Yung last opposing candle na yan, nag-react yung price. After mag-react sa taas order block, bumaba, nag-react din sa order block. Tama? And umakyat. Ang bilis ng reaction. Di ba? So kung nag-observe ka ng 15 minutes, naghihintay ka ng potential entry, wala na kasi umakyat na. Okay? So, yan yung order block. Ngayon, pag binrake na yung order block, ang tawag na doon, breaker block. So, yung order block natin na to kanina, multiple times na siyang tinatouch. So, invalid order block na yan kasi multiple times nang binabasag. Therefore, mabibreak siya anytime soon. So, it's a potential breaker block. So, you can look for entry as well sa breaker block. Kapag dinisrespect ang order block, you look for an opposing trade. Halimbawa, you were looking for a sell sa order block na to. Pero binrake na siya, so ano nang hahanapin mo? Buy. Kasi kanina, order block natin na to, naghahanap ka ng sell. Bumagsak siya, tapos pinrake niya na, huwag ka na maghanap ng sell dyan sa area na yan. Buy na ang hahanapin natin. So, hihintayin na lang natin na bumalik ang price sa zone na yan. So, confirmation. Ang breaker block na to, nag-create pa ng fair value gap upon breaking out. Tapos, meron ding na-establish na bagong order block inside the breaker block. Kita mo? Maliit lang. Kita mo?
Maliit lang siya, pero potential zone na siya. So 3057 to 3054 is a potential buying zone. Plus, confirmation pa ng confluence, yan yung dating all-time high na ngayon resistance becomes support na before previous all-time high kumbaga. Na 'di ba support and resistance na discuss ko na yan before. Importante rin yan ha. So kailangan wag mo kakalimutan yung support and resistance. Kapag ang order block, breaker block, fair value gap at support and resistance ay nasa iisang area, it's a valid area to look for a trade. Okay? Ulitin ko. Order block, breaker block, nagsama-sama siya sa support or resistance area. It's a valid zone to look, fair value gap of course, is a valid zone to look for a position. Either we buy or sell. Siyempre, hihintayin mo yung reaction sa area na yan. So, halimbawa, nandito ang price ngayon, bumaba rito, ito yung zone natin, tingnan mo ang reaction. Nag-react, naglabasan na yung mga candles, la bullish engulfing, hammer, 'di ba? May 3 white soldiers na lumabas. It's a sign na pwede nang mag-buy. Pero ang nangyari, tatlong solid candle bumagsak, binrake niya yan, area na yan. Anong gagawin mo? Magbabay ka pa ba? Hindi na. Ang gagawin natin, maghihintay tayo ng pullback. Therefore, nag-create na siya ng head and shoulder. Tama? Ayan o, head, shoulder. Ano yung expect natin? Babagsak siya. So, we are going to sell. Make sense? So, hindi ko na masyadong papatagalin ng breaker block. It's just an order block na disrespect or binrake. Sometimes, ilang beses mo na i-respect ang order block. Pero, may mga times din na ang breaker block ay na ang order block on the spot binibreak agad. Kumbaga, dinidespect, especially kapag may mga news. So, dapat you have to practice then to identify breaker block na order block na disrespect kasi it's a potential area to trade then. Kunwari ito. Ito, order block to, tama? Last opposing candle inside a base, this is a base. Binalikan niya to, tapos nag-create siya ng panibagong order block. Correct? This is an order block. Nung na-touch na siya, nag-create siya ng panibagong mas malaking order block. Correct? So therefore, itong zone na to, potential area. So, markahan natin siya. Lagyan natin ng color gray. Yan. Tanggalin ko muna yung... So, maraming fair value gap dyan. So, solid siya. Tapos, tanggalin ko muna yung other breaker block. Yan. So, what if ang mangyari sa price is, based on our analysis, is binrake nga yung zone natin sa taas, nag-pull back at bumagsak. Pero may potential tayong hinihintay dito na pwede mag-buy. Kaya lang ang nangyari, hindi niya dinespect yan at binasag niya. Tama? Ano mang gagawin natin? Maghihintay ulit tayo ng pullback sa same zone. So, breaker block na siya. Right? Then, kung may confluences tayo, pwede tayo mag-sell. Ano na napapansin mo? May trend na bearish. Ito na siya. Nag-create siya ng bearish trend. Tama? Naalala mo yung last session natin na sinabi kong merong inverse pennant at potential na mayroong big movement after that? Nabantayan mo ba yung price nun?
'Di ba sabi ko, every time na lumalabas ang inverse pennant o reverse pennant, laging may big movement na mangyayari. Which is, yun yung nag-create ng panibagong all-time high na naman. Umakyat siya na naman ng bonggang-bongga. Naalala mo? Saan ba yun? Dito yata yun eh. Ito. Yan o. Ito yung session tayo. Ba sabi ko sa'yo, maglalaro lang muna ang price ng ganyan. Di ba? Yun yung nangyari. Then, nagkaroon na siya ng boom. Makyat. Anyway, naalala ko lang. Anyway, so yan ang mga potential na pwedeng mangyari sa price. Or, if hindi mangyari man yung mga analysis natin, may mga mark zones ka na dapat na naka-ready. So, basta ang laging strategy natin bro, aabangan mo lang, pag namarkahan mo na yung mga zone mo, aabangan mo lang na pumunta yung price sa zone mo. At maghihintay ka lang ng reaction. Kapag nag-reject, halimbawa, we're looking for a buy entry sa baba. Nag-reject, buy. Na-break, di wag ka na mag-buy. Mag-pullback yan, magsisell na tayo. Okay, ngayon, ang mitigation block bro is hindi na siya nasa base. Ano na siya, yung continuous pushing na siya, pero nagkaroon siya ng konting pause at nag-create ng nag-iisang opposing candle. Tapos dumire-diretso ulit sa pag-akyat. Okay? So, example nan ay eto. So, bakit may mark ito? Bago tayo mag-start, na markahan ko siya kasi merong mitigation block dito. Ito nag-iisa na to. Kasi nasa baba na yung base eh, 'di ba? Ito yung base oh. Basta pag hahanapin mo yung base kung saan merong malapit na consolidation sa area na yon. Okay? Merong market structure pattern na nag-consolidate sa akyat baba lang sa area na yon. Pag nandun nag-create ng opposing candle at fair value gap, tapos push, hindi yun mitigation block. Ang tawag doon ay order block. Okay. Ngayon, wala sa base. Continuous push, tapos nagki-create lang siya ng mga maliliit na opposing candle. Pero magpupush pa rin siya. Ang tawag naman doon, mitigation block. Tama? Ito, mitigation block. Ito, mitigation block. So, ano ang purpose naman ng mitigation block? Pwede mo siyang tingnan as a potential zone given may mga confluences na same later on sa mga analysis natin. Halimbawa, nagsukat tayo ng Fibonacci, merong fair value gap, pag nakita mo, potential na balikan to at magre-react ang price, hindi na babalikan yung order block. Nasa mitigation block pa lang, nagre-react na. So, potential area of interest siya. Potential. Hindi ibig sabihin, sure. Okay, magkaiba yung yan talaga yon. Okay? Pag sinabi kong sure, ito talaga sure. Order block, fair value gap, support or resistance, Fibonacci zones, yun, sure na sure yun. Kumbaga, apat. Ayun pala yung reason na hindi na umaabot dun sa baba na Yan. So, minsan nag-aabang ka na isang area sa ilalim, hindi na siya bumabalik. Kasi pala, may mitigation block. Yung mitigation block kasi, babalikan at babalikan niya. Lalo kapag nagkikreate ng fair value gap, yung mitigation block. Right after niya mag-opposing candle, tas fair value gap ulit. So, chances are magre-react ang price doon. Kasi may mga mitigation block na walang fair value gap. Okay? So, hindi mo pa rin pwedeng i-disregard. Hanap tayo ng example ng mitigation block na walang fair value gap. Usually, meron. Pag gold,
Usually meron eh. Lahat nakikita ko meron eh. Oh. Pag na-practice mo na yung eyes and mind mo to look for MB, OB, and BB, mas madali maghanap ng zone. Ito meron. Ito example bro ng mitigation block na nakalabas na siya sa base. Ito yung base. Ito yung base nyo, akyat baba siya. Nakalabas na siya, then on the way up, nag-create siya ng mitigation block. Tama? So supposedly, maghahanap tayo ng order block. Ito yung order block sa loob ng base. Pero, ang mitigation block na lang yung binalikan. Mitigation block is blue. Blue na lang para hindi ka malito. Mitigation block na lang yung tinatch niya. Hindi na lang siya bumalik sa order block. Umakyat na. Gets mo? Ayan o. Okay. Madali namang ma-identify yan pag sa Fibonacci tools na tayo. Kasi ang pinaka-confirmation ng entries natin is Fibonacci. So, hahanap lang tayo ng maraming confluence na order block, mitigation block, support resistance ba yan, may fair value gap ba dyan, may liquidity ba dyan, then yun yung potential zone. Ngayon, pag nalatagpuan na natin yon, namarkahan mo na, ang pinaka-finale na confirmation natin is Fibonacci. So, madugurin yon, kaya wag muna tayo dun. Okay? So, mitigation block na binalikan. May fair value gap, valid. Outside the base, valid. Mitigation. Binalikan siya. So, kung susukatin ko to ng, wait lang. Confirm ko lang although hindi ko pa i-discuss. Nasa 382 siya. So, valid talaga siya. Kaya siya nag-react na yung price at umakyat na. Okay? Wala akong makitang mitigation block na walang FPG. Ito. Ito, tingnan mo, disrespect lang. Hindi na siya, di ba, mitigation block siya. Ito yung base sa ilalim mo. Ayan, ito yung base sa ilalim, akyat baba. Tapos on the way up, nag-create ng mitigation block, opposing candle. Walang fair value gap yung kasunod. Ito pa, dito wala Wala. Ngayon, binagsakan na siya. So, if I am going to market out, pag naputol, sendan ulit kita ha. Okay. Ito, mitigation block. Disrespect siya. And then, ito pa malupit. Pag may mitigation block na disrespect and then creating a fair value gap inside that, inverse na baliktad. Okay, ibig sabihin invalid, talagang walang kwentang gap. Pero it's a potential zone. Okay? Anyway, hanap pa tayo. So most of the mitigation block na nakikita ko meron talagang FBG. So valid potential zone siya. Okay? So yun lang, order block, practicein mo siya ng okay, starting from the start, how do we make analysis? Burahin ko muna ha. Using what we know so far. So what do we know so far? We know how to draw a trend line, tama? We know how to draw a trend line, we know to identify support and resistance. Marunong na nga ba? Baka hindi pa. Balik tayo sa umpisa. Okay, ulit. So how do we identify trend line, support and resistance? So gagamit muna tayo ng line chart. Okay? Line chart tayo gagamit. Tapos punta tayo sa 1 hour. O kaya 4 hours. Sa 4 hours na lang para solid. Okay, 4 hours. So, as we are looking at the chart, kitang-kita mo na kagad nasa na ang support and resistance based sa line chart. Tama? So, magla-line tayo ng support. Multiple support, mas better. Kasi 4 hours naman yan malala yung zone yan, kumbaga.
Mukha lang siyang malapit kasi nasa 4 hours candle tayo. Pero pag sinukat mo to, oh, 740 pips din, di ba? Malaki siya. Okay? So, support, resistance. Nasusundan mo naman, ba't yan ang minamarkahan ko, no? Yung mga dulo, kung saan siya nare-respect. So, siyempre, mapipino pa natin yan sa lower time frame. Kasi sa 4 hours tayo, eh. So, support. Okay? Yan. Nakuha mo, ito, meron pa dito. Kasi merong na-touch, tsaka na-touch. Correct? Yan. Meron tayong support or resistance. Baba tayo sa 1 hour para mapino natin yung area na yan. Kung nare-respect ba talaga siya. Kung parehong-pareho. O parehong-pareho naman. Di ba? Ayan o. Ayan o. Nauntog. Tama? Baba tayo ng 15 minutes to confirm. Pipinuhin lang. Same na yan. Huwag mo nang galawin. Pinuhin mo na lang. Halimbawa, ito. So, akit natin ng konti. Tama? Ito, pasok naman siya. Ito, medyo baba natin kasi nandito yun. Okay na yan. Dito. Okay naman. Baba ng konti. So, hindi na ako nag-a-add ng line. Yung line na in-add ko sa 4 hours, yun na rin yung gagamitin ko sa 15 minutes. Pipinuhin na lang. Kumbaga, fine-tuning kumbaga. Sa radyo. No? Okay? Malayo na yung iba. Hindi na natin papakialaman yun. Dito na tayo. Okay. Okay na tayo sa 15 minutes. Now, line chart pa rin. Gawa tayo ng trend line. Okay. So, as we can see, sa 4 hours, obvious na may bullish trend tayo. So, ang ginagamit ko yung ray para extended na siya. So, etong ginagawa ko, bro. Kukonek ako ng at least 2 points. Yan. Kung saan nanggagaling yung movement. And then, obviously, nag-take off na siya from my point. Di ba yung point 1, point 2. Then, nag-take off na siya. Tama? So, from that point, kung saan siya originally nag-take off, magkoconnect ulit ako ng panibagong 2 point. Kuha. Then from this point, nag-take off na naman siya. Mag-create ulit ako panibagong line from that to another point. Kuha. Kasi ang price, it always move on the same pattern. Lagi. I've been observing it for a while. Once na break tong line na to, looking for confluence to sell, hahanapin niya susunod na tong line na to. Once na break tong line na to, more confluence to sell, hahanapin niya na naman tong sunod na line na to. Lagi yan. Paulit-ulit yan. Okay? Baba ng konti doon sa una mo. Yan lang. Sa 4 hours to, ah. 4 hours din. Kung Ay, baba... bakit yung second Ha? yan yung second support Ito? mo. Yan. Yan. Bakit ganun? Kasi dyan nagkaroon ng take off eh. Yung momentum ba? Okay. Kasi ang chart bro, lagi yan nagsasabi sa'yo anong ginagawa ng mga institution. Obviously, nagkaroon ng massive push, so nag-buy ang mga institution. Tapos titingnan mo lang, saan ba nanggaling yung momentum na yon? Saan ba nag-umpisa? Kasi, chances are, babasahin mo yung chart, alam mo na doon sa price na yon gustong mag-buy or mag-sell yung mga tao, yung institution. So, 25.90 nag-start yung momentum. Tama? Dire-diretso na siya. Tapos, nag-pullback ng konti. 28.36 nag-start na naman nag-buy ang mga tao, ang mga institution, hanggang nag-momentum ulit. Make sense? Kumbaga, hindi lang tayo basta nag-check. Siyempre, titingnan natin yung price.
ano ka, parang ilagay mo yung sarili mo as an institutional trader. Saan ka mag-e-entry? Kasi ang mga institution bro, hindi yan katulad natin na ang daming analysis. They are basing their trade based on a good level. Tapos, kung ano yung ginagawa ng mga other institution, meron silang, kumbaga, nasa computer na nila, lumalabas na, oh, si JP Morgan nagsisell. Anong price? Nag-sell sila sa 3,077 pala. Oh, it's dropping, it's dropping. Ihintayin pa ba natin na bumalik sa 3,000? Hindi na, mag-sell na rin tayo. Sabay-sabay yan mag-sell. Kumbaga, dahil doon sa momentum na yon, babagsak yung price. Sasabayan kasi ng mga malalaking institution eh. Tayo, makikisabay lang tayo sa flow nila. Hindi naman natin alam kasi wala tayong ganong device or computer na nalalaman ano yung entry ng mga. Pero we have the chart. So based sa technical analysis na nakikita natin, by managing the risk, kasi alam mo bumabagsak, huwag mong sabayan yung basta-basta pagbagsak. By managing our risk, alam natin na merong sometime there during the day na magpo-pull back siya saglit at yun yung opportunity natin to look for a trade. Okay? Kasi ang nangyayari, bumabagsak, nagiging FOMO ka. Fear of missing out. Sinasabayan mo. Sabay biglang pullback pala. Yung pullback nasa 100 to 200 pip. Ubos ka na. Sabay ba, pupunta rin naman pala dun sa direction na nag-FOMO ka. Make sense, di ba? Eh wala man tayong ganong kalaking margin to hold a certain trade na opposite na. Kung kumpiyansa ka talaga na babalik, eh dapat laki mal. Okay, saan tayo tapos? Yan, yung trend line. Okay. Obvious naman na bullish, so bullish na lang yung mamarkahan natin. So mula sa ilalim, meron din trend. It matters pa din in case na ma-break na yung mga trend galing sa taas. Huwag na masyadong madami para hindi na masyadong magulo yung chart. Okay? Now, after nyan, 15 minutes tayo. So, malayo pa yung mga ibang line nasa ilalim na halos. Ito, may take off din na naganap mula rito hanggang dito. Kita mo? Ito yung last touch niya. Take off siya. Tapos nag-momentum na naman paakyat. Tama? After nyan, meron tayong support, resistance, meron na tayong trend lines. Ang next na ay, balik na tayo sa candlestick. Okay. Now we are start to look for key levels. So, yung support resistance natin, potential key levels na siya. To confirm lang, malapit ba yung mga support and resistance natin sa round numbers? Tulad yan, 3056. So, malapit siya sa 3060. Correct? So, key level ang tawag doon. Ito, 3002. Malapit siya sa 3,000. Make sense, di ba? Next, 2956. Malapit siya sa 2960. And ano yan, paulit-ulit yan kasi the institutions are kino-consider yung mga round numbers ng price. Okay? So yan. So key levels. So hanap tayo ng key levels. So doon sa support and resistance na na-identify natin, ang susunod mo nang hahanapin ay order block. Okay? So, ito may order block. Minarkahan na natin yung kanina. Natanggal lang. Maliit. Ang order block ko ay white or gray. Yan. Tapos, before the order block, may mga mitigation block. Pero, hindi muna natin siya papansinin kasi
Sa Fibonacci yan malalaman kung ma-valid yung mga yan. Pero next time na yan. So based on what we know lang muna tayo. Mula nung nagse-session tayo up to now. Based on what we know. So order block and okay. Sa next, itong support na to ng 4 hours, okay, masyado na siyang malayo. May mga mini support or resistance tayong nakikita na potential na pwede nating markahan. So, sa 15 minutes to, balik tayo ng line chart. Ito, kita mo naman, merong 1 point here, 1 point here. Tapos, dito, naging kumbaga resistance, na break, naging support. Tama? So RBS, resistance becomes support. Lagyan ko siya ng mark dito, balik ko siya sa candle, i-fine tune ko siya. Yun. Color green, pag mga mini lang ginagamit ko, ginagawa ko siyang green. Tapos minamarkahan ko para di ako malito. Blue yung mga solid na higher time frame support resistance ko. Pag mga mini na maliliit na ganyan, sa 15 minutes ay green or blue green. Nalagyan ko siya ng name na RBS 15 minutes. Kita mo? So mas fine tuned siya. Yan. So, diyan sa RBS 15 minutes na yan, meron din tayong nakitang nakadikit na order block. So, mamarkahan din natin siya. Start to make sense na, no? Okay. Now, sa ilalim na dito, sa 3,000 price, hahanap din tayo ng valid order block. Which is eto sana, kaya lang na-touch na siya multiple times. Pero dalawang beses, kaka-break pa lang dito na-break dito, tapos na-touch dito, pangalawang beses na-touch. So potential na mag-triple down pa siya. Kumbaga solid na siya, strong support. So pwede natin siyang markahan. Bakit? Tingnan nga natin kung may breaker block dito sa kabila. Eto, meron. Maliit lang. Wala. Order block lang din. So, solid na, sunod-sunod na order block after order block. So, ito na lang markahan natin. Dito, order block, fair value gap, maliit. Ito, maliit lang din. Markahan din natin to. Maliliit lang yan bro, pero may factor yan. Okay. Dito, order block din siya. Kaya lang, sobrang lapit niya na sa 3,000, 3,008. Sige, i-consider natin siya. Tapos i-fine tune na lang siya in the future. Yan. Na-touch na pala siya, oh. Na-touch na siya dito. Ayan, oh. Kita mo? Na-touch na siya dito. Isang beses. Oh, dalawang beses. Chances are, i-disrespect na to. So, tanggalin na natin. Tinanggal ko na. Ngayon, dito may mitigation block. Hindi. Order block pa rin to. So, markahan natin siya dito. Order block. Maliit lang. Hindi pa natatouch. Almost pa lang. Fair value gap yung nirespect. Yan. So, may mga potential mark zones ka na. Okay? So, yan. Then, yung mitigation block, next time na natin siyang mamarkahan pag natapos na natin yung Fibonacci retracement and extension tools. Yung extension bro, dito yun ayan o, diba? Fib retracement, tapos trend based Fib extension. Kita mo?
Magkasunod yan eh. Dito sa left side ng trading view, pag ni-right click mo to, fib retracement, tsaka trend-based fib extension. So kapag nabe-break ang certain zones na minarkahan mo, kaya nating i-analyze yung potential na next destination niya. Okay? Yung probability na next na pupuntahan niya based sa Fibonacci extension. So, kaya medyo madugo siya sa next time na natin siyang pag-aaralan. So far, may question? Okay. Naitahi-tahi mo naman mula nung umpisa natin up to now kung paano natin siya minamarkahan yung mga zones, no? Oo. Okay. Naituro ko na rin ba sa'yo yung mga chart patterns, 'di ba? Yung pennant, yung Yung head and shoulder, blah. May factor din siya ha. Kasi kumbaga, pag after mo nang mamarkahan yung mga zones at mag-o-observe ka na ng reaction sa zone, titingnan mo kung ano yung mga pattern na nakikreate. Although, siguro masasabi ko 20% lang ng decision making mo to enter a trade based on chart pattern. Sabi nga nung iba, hindi talaga siya nag-work. Pero kung isasama mo siya sa marami mo pang confluences katulad ng ginawa natin, it can be a factor. Kumbaga, additional confirmation lang sa'yo. Halimbawa, nakita mo to, meron tayong zones dito. Nakita mo, bumaba ang price. Halimbawa lang, hindi naman natin sabing gano'n na mangyayari. Nakita mo, bumaba ang price. Binrake, nag-retest, bumaba. Anong pattern to? Diba head and shoulder? So, may factor siya. Diba? May additional confirmation sa sayo. Halimbawa, ang nangyari, ganito yung nangyayari. Anong tawag dyan? Di ba market structure yan? Tapos binrake to. Bumaba. Niretest. O alam mo na saan pupunta niya. Di ba? So may factor siya in a way kasi makaka-add siya sa yung decision making. Pero ang best decision is wait for the price to enter sa marked zones mo. Titingnan mo yung reaction niya, titingnan mo kung i-respect or i-break. Dalawa lang ang gagawin mong desisyon. Pag ni-respect, halimbawa, bumaba ang price, ni-respect, we buy. Bumaba ang price, binrake, we sell. Okay? Binrake pa ulit, binrake, add more sell. Ni-respect, close the sell, enter buy. Kasi akit na naman siya. Binrake yung zone. Of course, mag-a-analyze ka na ng panibagong zones niyan. Kasi dinisrespect na yung mga lines na yan. So therefore, wala na yan. Make sense? So question so far? So right now, anong gagawin natin? So, buy pa din. So, maghahantay lang talaga na bumalik ang price saan? Sa dito. Tulad yan, coach, di ba? Hindi, ano lang, yun sa akin. Kasi usually parang napapansin ko, yung ngayon, the past week na to, talagang mostly sa news nagde-depend yung takbo eh. Kaya nare-reach yung all-time high palagi. Tapos, then may expectation pa sa next week, sa April 2, di ba, mag-effect yung mga tariffs sa US. Actually bro, since I learned this strategy, hindi na ako nagtitingin ng news. Kasi ang gold, sinabi ko naman na sa'yo ulitin ko lang, ang gold, pag may news, gagalaw siya sa direction based on your technical analysis ng mas mabilis. Ay, yung biglaan, Oo. palo lang ng palo. Oo, halimbawa, tulad nito, halimbawa na lang, ang mangyayari, ganito. May news ngayon, habang nag-uusap tayo, namarkahan natin yung mga zone. Ayan, mga yan, tama? Oo. Ang news is strong ang US dollar. Saan pupunta ang gold? Pababa. Babagsak. Makikita mo isang malaking candle na bumagsak at maglalaro-laro dito. Oo. Ngayon, ano mangyayari? Pag binrake niya yan,
Saan siya susunod na pupunta? Bababa ulit at maglalaro-laro. Bababa ulit. Oh. Eh hindi na niya ma-break yan. May news ulit na kasunod. Siguro mga 30 minutes siyang tumambay dyan. Saka pa lang nag-close yung candle. Kumbaga, yung candle na to na maraming naganap siya in just one big candle. Make sense? Yeah. Kumbaga, ang news, nang ginagawa lang ng news sa gold movement is binuboost niya ng mas mabilis pumunta sa zones na inaabangan mo. Doesn't mean na gumalaw siya kasi may news. Gagalaw at gagalaw yan based on our technical analysis whether may news o wala. Mas mabagal lang pag walang news. Kumbaga, nabuboost lang siya. Ito, halimbawa, hindi na siya makabagsak, umakyat, ano mangyayari? Kikreate siya ng panibagong candle. Ito na yung spike. Kunwari, news na to, news candle. Magkikreate siya ng panibagong big candle paakyat. Kasi nga, ayun na yung zone natin ng buying zone. Make sense? So, nagkakaroon lang siya ng more opportunity na makapunta ng mabilis sa zone mo. Otherwise, kung walang news, at halimbawa, itong candle na to ay hindi bumaba sa mga zone natin sa ilalim, hindi wala tayong trade. Maghihintay lang tayo na bumaba yan sa baba bago tayo magbabay. Kasi we're still bullish. Bakit kaya magsisell? Okay? Pero, ang kagandahan kasi dyan, pag natapos mo tong full strategy natin na time-based strategy, kahit hindi ka maghintay pa ng US session, kahit Asian session pa lang, may opportunity na, minsan sa Europe session, as long as pasok lahat ng confluences na na-identify natin. Patapos naman halos kasi ang kulang ko na lang na ituturo sa'yo, dalawa. Fibonacci, tapos CM time based. Ayan yung mga color na yan. Yung vertical color na nakikita mo. May yan na lang. So actually yan na lang kaya unahin natin sa next session para huling-huli na natin yung Fibonacci. Kasi yung Fibonacci, doon na natin gagamitin yung sniper. Kung saan talaga yung position na na mag-e-entry tayo. Oh, sige ba? Ha? Time-based muna tayo. Sa CN time-based muna tayo next session para mai-compile na natin lahat ng confluences pag finale na. Kasi ang nangyari akin, bro, pag namarkahan ko na yan, ganito ginagawa ko. Tulad kanya, minarkahan ko to. Orange to kanina, di ba nag-umpisa tayo? Tinanggal ko lang. Gold, actually gold. Kasi gold, tawag ko dyan, golden zone. Ayan. Pag namarkahan ko na yung golden zone ko, tinatanggal ko na yung CM time based. At maghihintay na lang talaga ako. Okay. Yan na lang. Minsan, 1 and 3, 1 to 1.